Ngayong araw na ito mga bata, nais kong ipakita sa inyo ang larawang ito. Kilalaning mabuti kung ano ang nasa larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Sila ay naglalaro ng bahay-bahayan. Ang larong ito ay isa sa larong lahi. Ano naman ang nakikita ninyo na nilalaro ng bata? Ayan, kung mapapansin natin, may isang manika na nahulog. Ayan, at dahil dyan, ang ating kwento ay tungkol sa isang manika. Ang pamagat na ating kwento ay Ang Manika ni Debbie. Ang manika ni Debbie. Araw ng Sabado noon at maulan. Naisipan ni na Debbie, Jinsky, Arlene at Darlene na maglaro sa loob ng bahay-bahayan. Nagunahan ang mga magkakaibigan sa manika ni Debbie. Hindi sinasadyang nabitiwan ni Darlene ang manika ni Debbie. Naputol ang mga paa nito at hindi na maayos. Agad humingi ng paumanhin si Darlene kay Debbie at tinanggap naman ni Debbie ang paumanhin nito. Masayang ipinagpatuloy ng mga magkakaibigan ang paglalaro ng bahay-bahayan. Ngayon naman mga bata, alamin natin ang mga elemento ng kwento sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong mula sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Una, sino-sino ang mga kaibigan ni Debbie? Ang mga kaibigan ni Debbie ay sina Jinsky, Arlene, at Darlene. Pangalawa, anong araw naisipan ng mga magkakaibigang maglaro ng bahay-bahayan? Ang araw na yun ay Sabado. Maulang Sabado. Pangatlo, saan nangyari ang kwento? Nangyari ito sa loob ng bahay. Pang-apat, ano ang mga pangyayari sa kwento? Una, naisipang maglaro ng mga magkakaibigan ng bahay-bahayan. Pangalawa, nagunahan ang mga magkakaibigan sa manika ni Debbie. Pangatlo, nabitiwan ni Darlene ang manika at naputol ang mga paa nito. Pang-apat, humingi ng paumanhin si Darlene kay Debbie. At panglima, tinanggap ni Debbie ang paghingi ng paumanhin ni Darlene. Pang-anim, masayang ipinagpatuloy ng mga magkakaibigan ang paglalaro ng bahay-bahayan. Mga elemento ng kwento, andyan ang tauhan, tagpuan, at mga pangyayari. Ano nga ba ang tauhan? Ang tauhan ay mga taong gumaganap sa kwento. Ano naman ang tagpuan? Ang tagpuan ang nagsasaad kung saan at kailan nangyari ang kwento. Sa mga pangyayari naman, ito ay nagpapakita ng mga naging suliranin at kalutasan sa kwento at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nais kong ibahagi sa inyo mga bata ang isa pang kwento na pinamagatang Paglalakbay sa Baguio na isinulat ni Maria Hazel J. Derla na makikita sa aklat ng Batang Pinoy Ako, Kagamitan ng Mag-aaral sa Filipino sa 3 baitang. Isa si Ruth sa mga batang babaeng scout na napiling magtungo sa Baguio. Natuwa si Ruth nang payagan siyang sumama ng kanyang mga magulang. Agad inihanda ni Ruth ang kanyang mga dadalhin. Naghanda siya ng listahan kaya madali niya itong natapos. Ngunit nawawala ang kanyang alampay. Hindi pwedeng wala ito. Hinanap niya ito sa cabinet, ngunit hindi niya makita. Napaiyak si Ruth. Hindi siya aabot sa takdang oras ng pag-alis. Bakit naman iyon pang pinaka-importanting gamit pa ang nawawala? Pumasok ang kanyang nanay. Dala-dala ang bagong plantsyang alampay. Napalundag sa tuwa si Ruth na pinagtaka naman ng kanyang nanay. Para naman sa ating gawain mga bata, alamin natin ang mga elemento ng kwento. Sa tauhan ay si Ruth at si nanay. Sa tagpuan naman ay sa bahay. Mga pangyayari naman. Una, napili si Ruth na magtungo sa Baguio. Pangalawa, natuwa si Ruth nang payagan siyang sumama ng kanyang mga magulang. Pangatlo, inihanda ni Ruth ang kanyang mga dadalhin. Pang-apat,
Naghanda siya ng listahan ng kanyang mga dadalhin. Pang-5, hinanap niya ang nawawalang alampay. Pang-6, pumasok ang kanyang nanay at dala-dala ang bagong plantsyang alampay. At pang-7, napalundag si Ruth sa tuwa. Tandaan, ang mga elemento ng kwento ay tauhan, tagpuan, at mga pangyayari. Ayan mga bata, sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!